Sa madilim na sulok ng lungsod, kung saan ang umaga ay sinasalubong ng kalampag ng truck at amoy ng kahapon, doon naninirahan si Leo. Tahimik siya, anino sa balat ng araw, habang maaga pa'y inihahatid ang mga basura sa kani-kanilang huling hantungan. Hindi niya alintana ang tingin ng lipunan. Ang mahalagay, may naiuuwi siya. May nasusuklian ng bawat paghihirap. Ngunit sa likod ng kanyang mapagmahal na puso ay may isang lihim na pagnanais. Ang mahalin din siya. Ang masakit ay ang pagnanais na yon ay tila walang patutunguhan. Parang isang basura na walang kumukolekta. Tulad ng kanyang sarili. Isang pagnanais na sa bawat paglipas ng araw ay unti-unting lumalawak. Kasabay ng bawat hinanakit at sakit na kanyang nararamdaman. Sa maliwanag na sikat ng araw, abala si Leo sa kanyang trabaho. Ang kanyang unipormeng mantsang-mantsa at ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng iba't ibang dumi ay bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit sa tuwing dumadaan siya sa kanto ng kalye, kung saan nakatayo ang isang magarang bahay, humihinto ang kanyang mundo. Nandoon si Christine, ang dalagang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Maganda si Christine, may tindig na pangreyna, at ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw na sadyang hindi para sa katulad ni Leo. Isang hapon habang nagpapahinga si Leo sa gilid ng kalsada, nakita niyang lumabas si Christine para magdilig ng halaman. Nilahad niya ang pagkakataon. Magandang hapon, Christine. Bati ni Leo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumingon si Christine at kumunot ang kanyang noo nang makita si Leo. Oh, ikaw pala. Ang tono niya ay patagilid. Tila nagtataka kung bakit siya kinakausap ng isang basurero. Nais ko lang sanang magtanong kung may pagkakataon ba ako na makausap ka ng mas matagal? Para naman makilala ka pa. Pilit ni Leo. Ang puso'y kumakabog. Gusto ko lang sanang mag-aya ng kape kung papayag ka. Nagpakawala ng mapait na tawa si Christine. Kape? Saan? Sa kanto na puno ng usok at alikabok? O baka naman sa basurahan kung saan ka sanay? Diretso niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkasuklam. Nanlamig si Leo. Kahit saan, Christine. Kahit saan mo pa gusto. Tumayo si Christine at nilapitan si Leo. Ngunit may distansya pa rin. Leo, alam mo, pinapahanga mo ako sa iyong lakas ng loob. Pero tingnan mo ang sarili mo. Nagpakawala siya ng isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. Amoy basura ka, ang iyong trabaho. Hindi ito ang hinahanap ko sa isang lalaki. Ang gusto ko sa isang lalaki, may magandang kinabukasan. Isang disenteng trabaho at hindi isang basurero lamang. Pero Christine, ang trabaho ko, ito ang pinagkakakitaan ko ng marangal. Hindi ito masama. Pilit na paliwanag ni Leo. Ang boses ay bahagyang lumakas, pinipigilan ng luha. Marangal? Para sa iyo siguro. Pero para sa akin, ibang antas ang hinahanap ko. Hindi ko nakikita ang sarili ko na kasama ang isang taong ang buong buhay ay nakadikit sa dumi. Malamig na sabi ni Christine. Gusto ko ng isang lalaking may kaya, may sasakyan, may sariling bahay. Hindi yung buong buhay ay nakikipagbuno sa amoy ng basura. Hindi mo naman ako kilala, Christine. Hindi mo alam ang buong pagkatao ko. Pagtatanggol ni Leo, ang sakit ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Ano pa ang kailangan kong malaman? Ang iyong uniforme, ang iyong amoy, ang iyong trabaho. Sapat na yan para malaman ko kung sino ka. Sabi ni Christine at tumalikod. Huwag ka nang magsayang ng oras. Hindi tayo magkapareho. Huwag mo nang hintayin na mag-iba pang isip ko. Dahil hindi mangyayari yan. Matapos sabihin yon, bumalik siya sa loob ng kanilang bahay. Iniwan si Leo na nakatulala.
sa gitna ng kalsada. Ang puso ay durog na durog. Napakasakit. Ang bawat salita ni Christine ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Mas matindi pa sa anumang amoy ng basura na kanyang nakasanayan. Tahimik siyang tumayo. Pinulot ang kanyang walis at dustpan na nahulog sa gulat at sakit. Ang kanyang pangarap ay nagkaroon ng pagmamahal, ay natunaw na parang hamog sa sikat ng araw. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay mabigat. Tila ba dinadala niya ang lahat ng basura ng mundo sa kanyang balikat. Lumipas ang mga linggo, buwan. Si Leo ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Bagamat ang sugat na iniwan ni Christine ay hindi pa rin naghihilom. Mas lalo pa siyang naging tahimik. Mas lalo siyang naging abala sa kanyang trabaho. Hindi niya ininda ang mga pilay o ang init. Tanging ang pagtatrabaho ang tanging takbuhan niya. Minsan, nakikita niya si Christine. Malayo, nakasakay sa kotse ng isang mapagmataas na lalaki. Hindi na siya lumalapit, ni hindi na siya tumitingin. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng aral na ang kanyang mundo at ang mundo ni Christine ay magkaiba. Isang araw habang naglilinis siya ng isang siksikang kalsada, nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapang magbuhat ng kanyang pinamili. Agad siyang lumapit upang tumulong. "Salamat, iho," sabi ng matanda. Ang mga mata ay nagpapakita ng pasasalamat. "Mabuti ka talagang bata, kahit sa simpleng trabaho mo." Ngumiti si Leo. Isa sa iilang beses na nagawa niya iyon simula nang mangyari ang insidente kay Christine. "Wala po yun, Lola. Tungkulin po nating magtulungan." Patuloy ang buhay ni Leo. Hindi nagbabago ang amoy ng kanyang balat o ang kulay ng kanyang uniforme. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Isang lihim na pag-asa na hindi niya maintindihan. Sa gabi, habang nag-iisa sa kanyang maliit na tinutuluyan, tinititigan niya ang isang lumang locket na laging nakatago sa kanyang bulsa. Ito lang ang naiwan sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Isang locket na may inukit na simbolo ng isang korona at titik L. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito o kung sino ang kanyang ama. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola na pumanaw rin pagkaraan. Siya na lang ang natitira sa kanyang angkan. Nagising ang buong bansa sa isang balitang bumulabog sa lahat. Nagsimula sa malakas na ingay ng telebisyon sa kapitbahay na gumising kay Leo. Karaniwan ay tahimik ang umaga, ngunit ngayon ay may kaba sa hangin. Narinig niya ang boses ng newscaster na may kakaibang puwersa. "Magandang araw po, mga kababayan. Isang balita na magpapagulat sa inyong lahat ang aming natanggap ngayong umaga. Matapos ang halos 2 dekada ng paghahanap, natagpuan na ang nawawalang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Ang angkan ng mga Montevedra." Napabuntong hininga si Leo. Siguradong mayaman na naman ang pinag-uusapan sa balita. Hindi niya na pinansin at ipinagpatuloy ang kanyang pag-inom ng kape. Ngunit nagpatuloy ang newscaster. Ang boses ay mas lalong naging dramatiko. "Ang nakakagulat pa, mga kababayan, ay ang pagkakakilanlan ng nawawalang tagapagmana. Matagal nang pinaniniwalaan na pumanaw kasama ang kanyang ina sa isang trahedya. Ngunit ngayon, matapos ang masusing investigasyon at DNA testing, kinumpirma na ang binatilyong ito ay buhay at malakas." Kinilabutan si Leo. Hindi niya maintindihan kung bakit. "At ngayon, mayroon kaming eksklusibong impormasyon at larawan ng binatilyong ito. Ito ay isang istorya ng paghihirap, pagdududa at sa wakas ng pagkatuklas. Naway magsilbing inspirasyon ito sa ating lahat." Maya-maya pa, may malaking litrato na lumabas sa telebisyon. Isang larawan niya. Bumulwak ang kanyang kape. Hindi niya maintindihan.
Kasunod ang kanyang larawan ay ang pamagat na nakalimbag sa screen. Nawawalang tagapagmana, ang binatang basurero, ang anak ng bilyonaryo. Naisip ni Leo na nananaginip lamang siya. Mabilis siyang lumabas ng bahay at nakita niya ang mga kapitbahay na nagkukumpulan sa labas. Ang lahat ay nakatitig sa kanya. Ang mga matay gulat at puno ng pagkamangha. Leo, ikaw yan! Sabi ng isang kapitbahay. Ang kamay ay nakaturo sa screen ng telebisyon sa loob ng bahay. Nagpatuloy ang balita. Si Leonardo Montevedra, nakilala natin bilang Leo, ang binatilyong basurero sa Barangay San Roque, ay opisyal na kinumpirma bilang nag-iisang tagapagmana ng Montevedra Empire. Matagal na siyang hinahanap ng kanyang lolo na si Don Antonio Montevedra, na naniniwala na buhay pa ang kanyang anak at apo matapos ang isang aksidente sa dagat. Halos 2 dekada na ang nakalipas. Ang tanging ebidensya na natagpuan ay isang locket na may simbolo ng korona at letrang L na laging suot ng ina ni Leonardo. Ito ang naging susi sa paghahanap sa kanya. Si Leo mismo ang may suot ng locket na ito. Ang kanyang ama na namayapa na ay anak ni Don Antonio Montevedra at ang kanyang ina ay isang simpleng dalaga na minahal ng kanyang ama laban sa kagustuhan ng kanyang lolo. Ang buong detalye mamaya sa aming primetime news. Nang hina ang tuhod ni Leo, ang locket na laging nasa kanyang bulsa. Ang locket na naging tanging alaala niya sa kanyang ina. Siya ang nawawalang tagapagmana, ang anak ng bilyonaryo. Ang kanyang buhay na puno ng dumi at basura ay biglang nabaligtad. Hindi nagtagal dumating ang mga sasakyan, mga pulis, mga abogado, at maging ang media. Agad siyang dinala sa isang mansyon. Ang tunay niyang tahanan. Doon niya nakilala ang kanyang lolo. Isang matandang lalaking may luha sa mga mata na agad siyang niyakap. Apo, akala ko'y hindi na kita makikita. Sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Ang buhay ni Leo ay nagbago ng lubusan. Mula sa amoy ng basura, napalitan ito ng pabango ng kayamanan. Mula sa kanyang lumang uniforme, nakasuot na siya ngayon ng mamahaling damit. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba. Ang balita ukol kay Leo ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Narinig din ito ni Christine. Sa una, hindi siya makapaniwala. Imposible, si Leo ang basurero? Anak ng bilyonaryo? Nagjojoke ba sila? Bulong niya sa kanyang sarili habang nanonood ng balita. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit ang bawat detalye, bawat kumpirmasyon, ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Si Leo, ang lalaking kanyang hinamak at nilait, ay ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Bumulwak ang pagsisisi sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sinabi, ang lahat ng kanyang ginawa, ibumalik sa kanya na parang matulis na kutsilyo. Ilang linggo matapos ang balita, sinubukan ni Christine na lapitan si Leo. Nag-ayos siya ng husto. Nagsusuot ng pinakamaganda niyang damit. At nagpunta sa pribadong opisina ni Leo sa Montevedra Tower. Sa tulong ng isang kakilala, nagawa niyang makakuha ng appointment. Leo, bulong niya nang makita ang binata na nakaupo sa isang napakalaking executive chair, nakaharap sa bintanang tanaw ang buong lungsod. Lumingon si Leo at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Christine. Walang bahid ng galit o paghihiganti sa kanyang muka. Tanging isang malalim na pagkaunawa. Christine, anong may paglilingkod ko? Kalmado niyang tingin. Leo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sabi ni Christine, ang boses ay nanginginig. Gusto kong humingi ng tawad para sa lahat ng mga nasabi ko, sa lahat ng ginawa ko.
Hindi mo kailangan gawin yan, Christine. Sagot ni Leo. Pinayagan siyang umupo sa harapan niya. Hindi, kailangan ko. Ang totoo, Leo. Kinasusuklaman ko ang sarili ko. Napakababaw ko. Naging bulag ako sa iyong tunay na halaga. Dahil lang sa iyong trabaho. Paliwanag ni Christine. Luha ay nagsisimula ng bumuhos. Ikaw ang pinakamabuting tao na nakilala ko. At nilait kita. Pinandirihan kita. Ang mga bagay na nangyari sa nakaraan ay bahagi ng kung sino tayo ngayon, Christine. Sabi ni Leo ng mahinahon. Marahil, kung hindi nangyari yon, hindi ko rin malalaman ng ilang bagay tungkol sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko. Pero ang sakit na idulot ko sa iyo, Leo, hindi ko mabubura yon. Sabi ni Christine. At ngayon nandito ka, bilyonaryo na. At ako ay ganito pa rin. Ang yaman ay panlabas lang, Christine. Ang tunay na kayamanan ay nasa loob. Tugon ni Leo. Nalalaman ko na ngayon na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang trabaho, sa kanyang damit, o sa kanyang bank account. Ito ay nasa kanyang puso, sa kanyang kabutihan. Kaya ko pa bang itama, Leo? May pag-asa pa ba? Tanong ni Christine. Ang mga matay puno ng pag-asa. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon para mapatunayan ko sa iyo na nagbago na ako? Tumingin si Leo kay Christine. Ang kanyang tingin ay malalim at puno ng pangunawa. Ngunit may bahid ng kalungkutan. Christine, hindi mo kailangan patunayan ng anumang bagay sa akin. Ang pagbabago ay para sa iyong sarili, hindi para sa akin. Ang nakaraan ay hindi na maaaring ibalik. Ang sakit ay nagdulot ng mga aral na hindi ko maaaring baliwalain. Ibig sabihin, wala na talaga. Bulong ni Christine. Ang kanyang pangarap ay muling nawasak. Sa pagkakataong to, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang landas. Pinatawad na kita, Christine. Ngunit ang pag-ibig, ito ay isang desisyon din ng puso. At ang puso ko ay nagpatuloy na. Sabi ni Leo. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. Sana ay makahanap ka ng kaligayahan at matuto ka rin sa iyong mga pagkakamali. Tumayo si Christine. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang malalim na buntong hininga. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Si Leo naman inanatili sa kanyang upuan, nakatanaw sa malawak na syudad. Ang kanyang buhay ay nagbago, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling tapat sa kanyang mga prinsipyo. Bilang isang Montevedra, pinangako niya sa kanyang sarili na gagamitin ang kanyang yaman upang tulungan ang mga taong katulad niya. Ang mga taong hinuhusgahan sa kanilang panlabas na anyo at estado sa buhay. Ang dating basurero ay naging tagapagmana. Ngunit higit pa rito, siya ay naging isang matatag na lalaki. Sa wakas, ay natagpuan ang kanyang tunay na halaga. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Paki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.